Pakisabi na lang po sa iyong mga katabi, mahal ka ng Diyos. Ang Espiritu buhay ay nasa inyo. Ang Espiritu po ng Ama ay nasa inyo. Ulit. Okay. At ano ang ating pong tema sa araw na ito ay ang banal na Espiritu sa ating buhay. Sino po ba ang makakapagsabi na walang Espiritu sa kanila, sa lahat ng naririto ngayon? Amen po ba yun? Bakit po kayo nakarating dito? Dahil sa pag-uudyok ng banal na Espiritu. So ano po ba ang ating tema sa araw na ito ay kung ano ang nagawa o ano ang banal na Espiritu sa ating buhay. Alam niyo po, nung umakyat si Jesus sa langit, ay sabi po niyang, kung hindi siya lilisan papunta sa langit, ay hindi natin mauunawaan ang katotohanan. Kaya po siya umalis, nagpunta sa ating Ama, bumalik siya doon upang maibigay niya muli sa atin ang banal na Espiritu. Kaya po ang banal na Espiritu ay nasa ating buhay ngayon. So ang banal na Espiritu ay meron pong sinatawag natin 8 gifts ng Holy Spirit. So ano po yun? Ano po ba sa ating bawat isa po sa atin ay may tinatangi sa mga gifts ng Holy Spirit. Amen po ba? Kung minsan po ay kung ano ang laging nasa ating isip ang kanyang espiritu ng katotohanan o espiritu ng galak, espiritu ng ang ating mga pag-usapan ay nasa ating mga sarili po yun kung ano ang mga gifts of the Holy Spirit na nasa ating katawan. So, ang ating pong unang tatawagin upang magbahagi sa pamamagitan ng awitin na ay si kapatid na Mirna. Kaya po kung sino po ang sa inyo ang gusto mag-volunteer upang ibahagi niya kung ano ang banal na Espiritu sa kanyang buhay o kaya ano ang nagawa ng banal na Espiritu sa kanyang buhay. Amen po yan. Kaya kung wag po kayong mahiya na mag-volunteer para sa ating tema sa araw na ito. So tatawagin po natin ang ating kapatid na Mirna. Muli po, dakilang Ama, papuri at pasasalamat po ay binabalik ko ng walang hanggan sa iyo. At isang katotohanan po ang kaganapan ngayong ito sa buhay ko na isa po ito sa naging dulot ng iyong banal na Espiritu sa aking katauhan. Ang mapuspos ng kagalakan na ikaw ay maalayan, mapuspos ng kagalakan sa tuwing ang ako'y pagkakatiwalaan mo na gamitin at tumindig sa harapan upang maging bahagi ng gawain mong ito, gawaing pangkabanalan. Kaya po, dakilang Ama, sa tuwing ang titindig po ako sa harapan, ang aking minimitit dinadalangin sa iyo ay ang pangunahan mo po ako at pagharian. Amen. Buhay po ang Diyos. Maraming salamat pong muli sa ating Panginoon at sa pandamang ibinigay sa ating minamahal na kapatid na Josie Tulfo na muli po ay binigyan ako ng kapahintulutan ng Ama na makatindig sa harapan. Bagamat sabi nga po niya upang ako'y mag-alay ng awit. Karampot lamang pong pagbabahagi. Ano na po ang naging dulot ng banal na Espiritu sa aking katauhan. Una po, mga minamahal ko mga kapatid, ito po, buong gala ko pong ibabahagi sa inyo na isa po ito sa naging dulot ng kanyang banal na Espiritu. Na sa buhay ko ngayon, bagamat bilang isang anak niya, tayo may katawang lupa, may mga kapahintulutang pagdalisay. Ano po? Yung pong mga karamdaman. Ito po yung naramdaman ko ngayon sa sarili ko. Naroon yung pag-asa, lakas ng loob na batid ko na kung wala ang paghahari ng kanyang banal na Espiritu sa aking buong katauhan,
ay hindi ko mararamdaman ang ganitong pakiramdam. Amen po ba? Kasi alam niyo po, alam mo anak, sa unang buhay ko, alam kong may espiritong dumadaloy sa aking kataon, subalit di ko maipaliwanag. Matatakutin, mahiyain, walang lakas ng loob. Bilang isang anak ng Diyos na pinaghambing ko po yung buhay ko ngayon at buhay ko dati. Dati po, ganito din. Parang walang naiba. Humaharap ako sa maraming tao. Subalit, kapag hindi rin ako naka-espiritu ng mga panahon na yun, parang hiyang-hiya ako. Parang wala akong lakas ng loob umawit. Ano po ibig kong sabihin? Nung sa buhay ko, sa mundo, sa sanlibutan, umaawit din po ako. At bilang pag-awit, kako nga po, nagsilbing hanap buhay. Kuminsan, kailangan pa pong makatikim ng kaprasong alak para magkaroon ng lakas ng loob na humarap sa tao at umawit. Naunawaan mo, anak? Subalit ngayon, nararamdaman ko sa sarili ko, kailangan ko din ng espiritu. Subalit hindi na yung espiritu sa dating buhay. Espiritu ni Satanas yun eh. Espiritu ni Diablo. Ngayon po itong espiritu na to na hinahanap ng katawan ko, ito po yung naging dulot niya sa akin. Walang takot, sapagkat pinadadama ng Diyos sa'yo. Sinong dapat mong katakutan? Bakit ka dapat matakot? Ganun ang tumawag sa iyo ang Panginoon, sapagkat itong gawain ito ay mula sa Kanya, handog niya. Kaya tatawagin Kanya, gagamitin Kanya. Amen po ba? Sa karampot na maiaalay mo, ang Diyos, hindi mahirap alayan ng Diyos. Ang tao, kapag inalayan mo ng awitin, hindi naging kalugod-lugod sa kanilang pandinig, may matutulog, may umiiling, may nagtatakip ng tainga. Subalit ngayon, naramdaman ko itong dulot ng kanyang binabanal na espiritu sa aking katauhan. Mga kapatid, sobrang galak. At kahit may pinagdadaanan ka, hindi ko na nga po maipaliwanag yung lakas ng loob na pinadadama niya sa katauhan ko. Siyempre po kasi nungalingan naman kung tayo ay hindi nang hihina kung magkaminsan. Amen po ba? Subalit dahil nga po doon sa kanyang mabuting espiritu, doon sa kanyang banal na espiritu, eto po. Kaya sa tuwing na hinihiling ko sa kanya, huwag niya akong iwanan. Sa tuwing na pagharian niya ako, sapagkat ang akin pong lakas, galak, at kagalingan ng anuman sa akin, kaluluwa o katawan, yung pong ako'y magamit niya. Yung pong maramdaman ko yung kanyang espiritu na patuloy na nananalaytay sa aking pagkatao. Amen po ba, mga kapatid? Marahil hindi ganun kalalim ang pagpapaliwanag ko ayon doon sa aking karanasan o sa aking nararamdaman kung ano ang naging dulot sa akin ng banal na espiritu. Ito po, pananabik. Sa bawat araw ay pananabik na magamit ako ng espiritu ng Diyos sa mumunting kaparaanan na kaya ko. Sapagkat batid ko, hindi sapat ang iaalay ko sa Kanya. Kaya po, ang pag-awit naman po ay mula rin sa Kanyang kaloob. Sa bilang katauhan ay niloob niyang gamitin ko yon bilang hanap buhay at nagamit ko rin po sa aking pamumuhay. Kaya po ngayon, upang maibalik ko naman sa Panginoon ang Kanyang kabutihan, sa Kanyang kabutihan ay nasa ko pong lagi siyang awitan. Kaya gusto ko pong awitin ang awiting ito. Walk on. Isa pa po ito. Ang bahagi sa aking kaisipan. Sige lang, kahit anong pinagdadaanan mo, kasama mo ako. Kasama mo akong tatahak. Kahit anong bagyo ang pahintulutan, kahit anong unos, kasama mo ang Diyos. Kasama mo ang Kanyang Espiritu. Kaya hindi mo maramdamang nagugupo ka. Amen po ba? Ganon din po ba kayo? Nawa, tayong lahat na magkakapatid, patuloy nating kamtinang lakas ng loob na mula sa Diyos. At ang isang katotohanan na magpagamit tayo sa Kanya ng buong pag-ibig. Maraming salamat po. At nawa, hindi po ninyo pagsawa ng paulit-ulit na awiting iniaalay natin sa ating Panginoon. Salamat po.
the storm. Hold your head up high and don't be afraid of the dark. At the end of the storm is a golden sky and a sweet silver song of the light. Walk on through the wind, walk on through the rain, though your dreams be tossed and blown. With hope in your heart, and you'll never walk alone. You'll never walk alone. When you walk through the storm, hold your head up high and don't be afraid of the dark. At the end of the storm is a golden sky and the sweet silver song of God. Walk on through the wind, walk on through the rain, though your dreams be tossed and blown. Walk on, walk on.
po, Ama. Salamat po sa inyo mga minamahal ko mga kapatid. Yan po ang katotohanan. Yan po ang naging dulot sa akin ng banal na Espiritu sa tuwing ng pagtahak, damin kong kapiling ko siya at hindi ako malulugmo kailan paman. Siya ang pag-asa ng buhay. Salamat po. Amen. Maraming salamat kapatid sa napakaganda mong kaawit. At ang ibig pong sabihin yan, pagninilayan po natin, we never walk alone. Okay? Hindi po tayo nag-iisa. Kung tinanggap natin ang banal na Espiritu sa ating buhay, kahit kung saan tayo pupunta, may gabay. Lahat ng ating desisyon ay nasa tamang desisyon. Sapagkat yun ay hindi tayo nag-iisa. Amen po ba yun? Palakpakan po natin ang ating susunod po na magbabahagi ay tatawagin ko po ang matagal nang hindi nagbabahagi, si Tita Belia. Papuri po sa iyo, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Ako po ay narito at nahingan upang magbahagi. Ama, patnubayan mo po ako. At ikaw po ang maghari sa aking kalooban. Huwag mo po akong pababayaan. Ang lahat nito ay dinudog ko po sa kapangyarihan mo sa pamamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon. Naghahari kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Buhay po ba ang Diyos? Buhay na buhay po ang Diyos pagka tayo nga pong lahat ay naririto upang sa pamamagitan niya ay makamtan natin sa ating sarili ang kanyang patnubay at galak. Pagkat ang Panginoon po ay galak na galak sa atin sa tuwing na pong tayo ay nakikita niya dito sa dambanang ito. Napakapalad po nating lahat pagkat siguro po bago tayo napunta rito ay nagmula muna tayo sa pagsunod-sunod sa paghahayo ng ating banal na Espiritu, ang ating Divine Mercy. Pagkat kanya ko po nasabi yon, ako po ay isa sa tagasunod noon. Nag-umpisa po ako roon na kung saan-saan man po hinahayo ang ating Panginoon ay sumusunod po ako basta't malaman lamang po namin kahit na nasaan lugar, nasa malayong dako, kami po ay sumusunod. At yun nga po sa araw-araw sa tuwing na hinahanap-hanap ko na po kung paano po ako ay matungo sa banal na dambanang ito. At pag hindi po ako napupunta, ako po ay may kalumbayan sa aking sarili. Kaya talaga pong hinahanap-hanap ko ang mapunta sa lugar na ito. At simula po noon, ngayon po ay magwawalong taon ako sa dambanang ito. At patuloy na nakikinig sa magandang mensahe ng ating Diyos na buhay na ating pinaglilingkuran sa pamamagitan ng ating pinakamamahal na Apo Kunching. Mapalad po tayong lahat pagkat sa dakong ito tayo ay napunta. Sa tuwing na po, hinahanap-hanap natin ang lugar na ito na kung hindi po tayo mapupunta ay talagang may kalumbayan ang ating puso. At tunay pong napakasarap po ang makinig sa kanyang mga banal na salita. Eka nga po, kung may pagdalisay mang dumarating sa ating buhay, binibigyan po tayo niya ng kalakasan. Ang ating sarili, para po bang wala na tayong nararamdaman anuman lumbay pagka sa kanya natin inilagak ang ating sarili. Pagkat sa akin po, naranasan ko na po yon. May pagdalisay na umabot sa aking buhay. At talaga pong sa loob ng 1 buwan, 5 beses po ako nawawala ng malay. Gusto po ng mga kasambahay ko, dalhin ako sa doktor, subalit hindi po ako nagpadala. Pagkat nananalig po ako at nagtitiwala sa kanyang patnubay na walang makapagliligtas sa akin kung hindi ang ating banal na Espiritu na sa tuwin ay aking hinihiling na ako'y patnubayan niya at huwag niya akong pababayaan. Sinasabi ko pong napakapalad ko pagkat ilan na pong beses na ako ay kanyang pinangalagaan,
inalis sa karamdaman na eka nga po talagang matindi rin naman po na dumara po sa akin. Subalit paglipas ng ilang minuto, talaga pong binibigyan niya muli ako ng kalakasan. Lumalakas ang aking pangangatawan. Basta't maalala ko, maisip ko na siya ay naririyan. Laging nakapatnubay sa akin, hindi niya ako pinababayaan. Kanya't sa kanya po ako humuhugot ng lakas. Sa kanya ako dumadaing sa tuwina. Pagkat ang kalakasan ko ay inihahandog at ibinibigay niya sa tuwina. Sabi nga niya, humingi kayo at kayo'y aking pagbubuksan. Dumulog kayo at kayo'y aking bibigyan. Kanya ganun po ang aking ginagawa. Sa tuwina ay ala kong hinihingan. Kung hindi siya, siya at siya na sa tuwina. Ang lakas ko sa ngayon ay ang patnubay at gabay ng ating Panginoon. Hanggang dito na lang po at muli magandang umaga sa inyong lahat. Maraming salamat, tita. At ang kanyang pagbabahagi po, ang banal na espiritu ay ang kanyang patnubay at gabay sa kanyang buhay. So ang susunod po na ating tatawagin na magbabahagi ay si Tita Violi. Palakpakan naman natin mga kawan ko. Nandyan pa ba kayo? Kumusta po kayo? Isang mapagpalang umaga po sa katanghalian ito. Kumusta po ba ang mga anak ng Diyos? Dapat nga po lagi tayo mabuti sapagkat sa araw-araw po na tayo nagpupunta po sa banal na dambana na ito ay lagi po tayong masaya. Lagi po tayong walang alinlangan sa ating buhay. Amen po ba? Kailangan po pag dito tayo, lahat ng mga problema sa ating iniwan ay wag na po natin isipin. Basta ang isipin na lang po natin ang ating dakilang Ama. Amen po ba? Talaga po yata sadyang napaka-surpresa ng ating Panginoon. Sapagkat ako po ay mapakatagal ko na rin po hindi nagbabahagi. Talaga kung minsan nga po ay talagang gusto ko magbahagi sapagkat hindi nga lang po udyok. Ngayon po siguro talagang udyo ko na para magbahagi. Dahil napakapalad ko nga po ngayon sapagkat gusto ko nga po magbahagi. Salamat po Tita Josie at ako pinahintulutan niyo po magbahagi sa araw na ito. Ano nga po ba ang ginawa sa akin ng Banal na Espiritu sa aking buhay? Marami po. Sapagkat ako po ay sa dati kong buhay ay sadyang medyo matabil po ang aking dila. Masakit po ako magsalita sa aking kapwa, palibasa. Noong mga panahon na yon ay ako po ay naghahanap buhay at hindi naman po kailangan. Medyo malakas ang aking negosyo noong mga panahon na yon. Kaya po iba-iba po ang aking pag-uugali. Salamat po sa Ama sa kabutihan niya at ako po ay inakay niya rito. At nang po ako'y maakay na dito sa banal na lugar na ito, ay dito ko na po unti-unting natutunan ang lahat ng mga bagay na hindi ko pa alam sa aking buhay. Dito ko po natutuhan ang matuwid na pananalita, ang matuwid na pangunawa, at matuwid na makisalamuha sa kapwa-tao. Ang isa pa pong binigay sa akin ng Banal na Espiritu ay ang aking kapayapaan. Yun po ay talagang pinasasalamatan ko po sa dakila Ama sapagkat yun pong kapayapaan na yon, kapanatagan, ay isa po yon sa akin sa talagang hinihiling sa Panginoon na yun ay bigay sa akin. Salamat naman po at yun ay unay binigay niya sa akin. Ega nga po kung sabihin nga po natin ay talagang ang tao marami pong pagsubok sa ating buhay. Sapagkat totoo po yan, kakibat po natin ang pagsubok sa ating buhay hanggang tayo po ay nabubuhay. Kung minsan nga po, ako po, pag dumarating po ang pagsubok sa aking buhay, ay talaga po sadyang kung minsan ay pinanghihinaan din po tayo ng loob, di po ba? Amen po ba yun? Pero dahil po sa ako po ay
nabahagyan na po ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. At sa gabay po at patnubay ng ating Ama, ay pinalalakas na po ako. Katulad nga po ngayon, may nararamdaman nga po ako, masakit ang aking tuhod. Pero hindi ko po iniinda yun sapagkat ang alam ko po, ang Ama po ang makapagpapagaling sa akin nararamdaman. At siya po ay patuloy na po akong ginagabayan, hindi niya po ako pinababayaan, at kailanman ay ako ay kanyang pinangangalagaan. Kaya galak na galak po aking puso sapagkat ngayon lang po ako nakapagbahagi. Siguro po ako talagang udyok po ako magbahagi. Salamat po. Maraming salamat sa iyo, tita. At hindi ko naman po alam na gano'n ang niya. Iyon po ang sinasabi natin. Kung gusto, mayroon po kayong udyok na magbahagi po. Huwag po kayong mahiya na mag-volunteer po. Kasi minsan, kaya lang naman hagian din po ako ng banal na Espiritu na kayo ang lalapitan ko. So, sana naman tuloy-tuloy na rin po kayo na wag po kayong mahiya na upang magbahagi. Ano po, kasi marami pa pala kayong mga gustong ibahagi na makuhanan ng aral. So, mayroon po tayong announcement na bukas po at saka sa Friday, 12 o'clock po ang ating gawain sapagkat magkakaroon po tayo ng mission pagkatapos po ng gawain. Po, bukas at saka sa Friday, 12 o'clock po ang gawain natin. So, ang susunod po natin babahagi ay isa po sa mga inspirasyon ko. Kung siya po ay nagsasalita, ay nabubuo na po yung gusto kong malaman ba. Kung minsan po kasi nahihirapan ako magtagalog, hindi ko maisabi kung ano yung gusto kong sabihin. So kung siya po yung nagsasalita, na, buo na po. Wala na po akong mga, ibig sabihin yung tinatanong pa o yung kulang pa. Kaya po sa lahat ng mga, kung makikita po ninyo mga facilitator, hindi po nawawala si Mami Beth. Salamat po aming dakilang Ama sa araw na ito. Dinudulog ko po sa inyo ang mga anak mo na ngayon ay tinipon mo sa banal na lugar na ito. Batid ninyo, Ama, ang mga dahilan nila kung ba't sila nandirito. Mayroong may mga karamdaman, naguguluhan ng kaisipan at hindi na alam kung saan pupunta. Subalit nang dahil sa pag-aakay mo, sila ay minarapat mo na makarating sa lugar na ito sapagkat may layunin ka na magkaroon sila ng kagalakan sa kanilang puso't kaisipan at ang kalunasan sa kanilang mga karamdaman naway ipagkaloob mo, Ama, upang hindi sila mabigo sa pagtungo sa banal na lugar na ito. Ang Espiritu mo ay kikilos upang maramdaman nila na buhay kang totoo. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang tema po ng ating kapatid, natutuwa po ako sa kanya meron pong mutual na damdamin. Narinig ko po yung introduction niya sa akin. Ako din po bilang kapatid ko siya, hangang-hanga po ako sa kanya. Kasi po malayo pa po ang pinanggagalingan niyang kapatid kong Josie Tulfo na yan. Asawa po siya ni Ramon Tulfo. Pero nakita niyo po yung pagbabata niya. Mula Quezon City, nagtatravel siya rito para makapaglingkod sapagkat meron siyang nararamdamang kakaiba. Amen, tita? Meron siyang kakaibang nararamdaman. Bakit nga ba gigising siya ng maaga pag araw ng Miyerkules, hindi siya po pwedeng, lalo na pag may misa, hindi siya po pwedeng hindi magpunta ng walang mga dalang bulaklak dahil merong pag-aata sa kanya ang banal na Espiritu na sa kanyang kaparaanan, magkaroon ng kulay at buhay ang dambana sa pamamagitan po ng mga bulaklak na inyaata sa kanya para dalhin sa banal na lugar na ito. Ganyan po kumilos, hindi po iyon sa ganang pagkatao, kundi mayroon pong espiritong nakalukob sa kanyang pagkatao na idinidikta sa kanyang kaisipan kung ano ba yung marapat gawin upang malugod ang Ama sa kanya. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya nawa po, yung pong mga nararamdaman natin na yon, yung mga